Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze, habang ginaganap, ginaganap, dinidinig ho ang mga impeachment case ho na nakahain dyan kay BP Inday Sara Duterte. Dyan ho sa House of Representatives. Ay nako po, meron hong pangyayaring mabigat mga kababayan. Nung nakaraan ho, itong si media man, journalist na si Ramon Tulfo ay nakaraan ay binulgar. Na ito hong si Governor Daniel Fernando ay naharang nila. Kasama niya ang kanyang convoy, di umano. Ang isa sa mga anak ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Na si Bini Marcos. At may ipinuso siyang show cause order. Ngayon ho, may matindi hong ipinuso si media man journalist Ramon Tulfo. Basahin naman natin ito, mga kababayan, itong kanyang in-expose. May nagtangka sa buhay ni Ramil Madriaga kahapon. May nagtangka sa buhay ni Ramil Madriaga kahapon ng hapon sa second floor Annex 2 building ng BJMP Male Dormitory sa Taguig City. Vital witness si Madriaga sa mga kalokohan ni BP Sara Duterte. Yan ho ang caption ho ni Ramon Tulfo, mga kababayan. Bukod ho dyan sa caption, post ho na yan, may kaakibat hong documents or memorandum. Memo or sulat. Ilapit ko lang konti at nagkakaedad. Makikita nyo sa screen, mga kababayan. March 4, 2026. Ngayon ho yan. So, naganap yata kahapon at 3. Saan lang natin. Subject, urgent. Verification of reported threat to the life of Ramil Madriaga. Attorney Melvin A. Matibag, Director National Bureau of Investigation. Kumbaga, ang sinusulatan dito, ito hong National Bureau of Investigation or NBI. Ito hong bagong NBI director na si Matibag. Yung pumalit kay basta yung pumalit dun sa dating NBI director. Sinulatan basahin natin. Good day. We respectfully bring to your attention a reported received yesterday concerning a threat to the life of your client Ramil Madriaga, allegedly made by a fellow inmate. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. Given the seriousness of the matter, we urgently request the assistance of your office in confirming. Ayan ho, mga kababayan, nabasahin ho natin tatlo ito. 1. The existence and nature of the reported threat. 2. The identity of the inmate involved. 3. Any investigative and protective measure undertaken. We will greatly appreciate your front verification and guidance on my formal requirements
needed from our end. Thank you for your immediate attention. Respectfully, Attorney Mark Anthony, Counsel for Ramil Madriaga. Ayan ho, mga kababayan. Sumulat ho yung legal counsel ni Ramil Madriaga dito ho sa National Bureau of Investigation na kung saan ay mag-imbestiga sila. Na? Ayan ho, yo. Ayan ho yung law firm. Palad Lauron. Palad and T Law Firm. Ayan ho. Oh. Legal counsel ho ito ni Ramil Madriaga. Sumulat ho sa bagong direktor ng NBI or National Bureau of Investigation para mag-imbestiga sila. Nag-report ho sila ron, mga kababayan, na kung saan may nagtangkahong pumatay ho dito kay Ramil Madriaga. Ang sulat ho na ito, A4 ngayon. Tama, A4 ngayon, di ba? So kahapon, atres nangyari. Atres ho nangyari. Ang nakakagulat niyan, mga kababayan, ito nakakagulat dyan. Kung totoo ho itong ipinost ni Ramon Tulfo, kahapon nangyari yan, at kung totoo itong pinost niya ho na letter, na kung saan sinulatan ho ng legal counsel, ngayong araw, legal counsel ni Ramil Madriaga, ang bagong NBI director na ho na si Matibag, ay nakakagulat ho ito. Bakit biglang may ganito? Bibi Sara Duterte naghain ng kasong forgery versus Ramil Madriaga. Dumating si Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng Taguig City prosecutor upang ihain ang kasong forgery laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Madriaga na nagsasabing siya ay naging aide ni Duterte, naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang tao ayon sa utos ni Duterte noong siya ay Secretary of DepEd. Ay bigla hong nagsampa. Ngayong araw ho ito si VP Inday Sara Duterte ng forgery laban ho kay Ramil Madriaga about ho sa mga ginagawang bintang sa kanya ni Ramil Madriaga or in-expose ni Ramil Madriaga sa kanya. Actually mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong mga ginawang expose ho ni Ramil Madriaga dito kay VP Inday Sara Duterte, kasama ho yan sa mga elements ho. Kung di tayo nagkakamali, elements ho doon sa impeachment case, pangatlong impeachment case ni VP Inday Sara Duterte, na kung saan ay nahatulan ho kanina ng sufficient in substance yung impeachment case na number 3. Yung pangatlo, alam ko kasama doon yung sa mga ibinintang ho ni Ramil Madriaga, kasama ho doon sa elements ho na yon. Ewan lang ho natin kung pumasya. Parang hindi yata pumasya. Ngayon mga kababayan, ito mga kababayan, mga ka-analyst, panoorin ho natin ito. Itong ginawa hong paghain ni VP Inday Sara Duterte, paghain niya ho ng forgery case dito ho kay dati raw niyang aide na si Ramil Madriaga. Personal na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa Taguig Prosecutor's Office para idemanda ang umano'y dati niyang aide na si Ramil Madriaga. At para nga sa detalye, may express report si Mon Gualvez. Mon, kumusta? Anong update dyan? Yes, Nikki, kaalis lamang ni Vice President Sara Duterte dito sa Taguig City Prosecutor's Office kung saan siya nga mismo yung naghain ng reklamo o kasong perjury laban kay Ramil Madriaga. Mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang pagkakaugnayan niya dito kay Madriaga na siyang sasangkalan sa kanya naman sa kanyang testimonya laban kay VP sa ginagawa nga ngayon na House hearing or House of Representatives na impeachment complaints tungkol dito, no?
merong 5 testigong kasama o bitbit ang kampo ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor's Office na silang magbibigay linaw na wala ngang kaugnayan ang Vice Presidente dito kay Madriaga. Meron din silang mga nakuwang certification sa offices. Oh, ito nakakapagtaka mga kababayan, mga kanalays. Itong ginawang paratang ni Ramil Madriaga kay VP Inday Sara Duterte, matagal na ho. Matagal na hong gumawa ng affidavit ito, matagal na hong nag-expose ito kay VP Inday Sara Duterte. Bakit ngayon lang ho siya nagkaso ng perjury? Na kahapon ay may nangyari daw na pagtatangkang pagpatay. Dito ho kay Ramil Madriaga. According ho dito sa pinost ho ni Ramon Tulfo, ay sumulat ho itong legal counsel ni Ramil Madriaga papunta ho dito sa National Bureau of Investigation. Dito sa bagong NBI director na si Matibag. Bakit ngayon lang? O ito ho kasing ano mga kababayan, ito hong ibinintang o binintang ho ni Ramil Madriaga dito kay VP Inday Sara Duterte. Kasama ho ito doon, alam ko, sa impeachment case number 3. Marami kasing elements yun eh. Ngayon, hindi yata pumasya. Yung kay Ramil Madriaga lang. Kaya pag sinabi, baka kaya siguro nagsampa si VP Inday Sara Duterte. Actually mga kababayan, kahit hindi ho pumasya sa house yan, nakasampa naman ho yung case na yan sa ombudsman. Nakasampa ho sa ombudsman, nakaraan pa. Kaya nakakapagtaka, ba't bigla hong nagsampa ho ng kaso ito ng forgery, nakaraan pa yan. Bakit ngayon lang? At parang coincidence naman na kahapon, according kay Ramon Tulfo, na may nagtangkang pagpatay kay Ramil Madriaga, tapos ngayon, nagsasampa naman si VP Inday Sara Duterte. Na forgery kay Ramil Madriaga. Adi wow. Anong ibig sabihin nito? Tuloy natin. Offices ng Office of the Vice President, Department of Education, maging sa Vice Presidential Security Group na nagsasabing hindi nila naging empleyado o may kaugnayan nga sa kanilang mga tanggapan itong si Madriaga. Natanong natin si VP Sara at ang kanyang abogado kung bakit ngayon lamang naghain ng perjury case laban kay Madriaga, bagamat matagal na itong sinasabi niya mga revelasyon at alegasyon niya laban nga sa bise. Ang sinabi at tugon lamang dito ng abogado ng Vice Presidente, hindi do kasi ito yung prioridad ni VP Sara nung una, kaya mariin lamang niya tinatanggi ang kanyang kaugnayan at pagkakakilalan nga dito kay Madriaga. Pero ngayon daw, dapat nang matuldukan daw yung mga imbentong kwento, yan yung exact words sa sinabi nila, patungkol sa mga ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. At ano daw? Ano daw? Hindi daw ito, kaya tinanong na reporter, bakit ngayon lang ho kayo nagsampa ng kaso kay Ramil Madriaga? Matagal na ho ako session sa inyo to. Hindi raw kasi itong priority niya. Ibig sabihin, wala siyang oras, wala siyang time. Paano pa mamasyal mo nga? Make me laugh ha. Nakaraan niya, viral trending na kung saan namamasyal ka lang doon sa Bangkok, Thailand. Ito lang mga nakarang araw. Tapos, bigla ka wala nagising na, uy, kailangan ko na nga magdemanda kay Ramil Madriaga. Tingnan natin. At nagsabi rin sila na handa silang magsampa pa ng iba pa mga reklamo na maaaring mag-ugnay daw kay VP Sara maliciously sa mga iba pang mga pagkakataon. At nang matanong din natin si VP Sara kung anong reaksyon niya dito sa usapin sa impeachment complaints laban sa kanya sa House of Representatives, ang tugon lamang niya, hindi doon niya ito minomonitor dahil hindi rin doon niya ito prioridad sa ngayon or ng Office of the Vice President dahil busy raw sila sa iba pa mga gawain ng pangalawang Pangulo or natanggapan ng pangalawang Pangulo. Mabilis lamang ang itinagal ni VP Sara dito sa Taguig City Prosecutor. Hindi raw siya nakikinig, hindi niya raw pinakikinggan yung nangyayaring hearing dyan ho sa House about sa impeachment laban sa kanya. Wala namang problema dyan, ma'am. Wala namang problema, ma'am, Vice President Inday Sara Duterte, kahit hindi nyo mapakinggan yan. Bakit? Haharapin nyo pa rin naman yan.
Panoorin mo, hindi mo panoorin, haharapin mo yan. Ha? Wala rin kwenta yung gano'n. Ha? Prosecutor's Office at kung sakasakali na siya ay kailanganin daw na bumalik, handa raw siyang humarap ulit dito sa Taguig Prosecutor's Office parang sa kasong isinampa laban kay Ramil Madriaga. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Mon, ito ngang affidavit na hinihain ni Ramil Madriaga, no, isa so sa mga ginagamit sa impeachment. So, ano kayang pwedeng maging epekto nito sa impeachment complaints laban sa bise? Ang pinakasinasabi kasi ng kampo ng Vice Presidente na ang mga pahayag o testimonya ni Ramil Madriaga at ang mga alegasyon na nag-uugnay daw sa pangalawang Pangulo ay technically, politically motivated. Kaya lumalabas daw dito sa kasong perjury na isinampa ng kanilang kampo laban kay Madriaga na walang katotohanan lahat ng sinasabi daw nito at dapat na daw talaga itong matuldukan. At kung sakasakali ito ay magagamit din daw ng kanilang depensa in case na hinga na nga no, ng kampo naman ni VP Sara sa House of Representatives kung sakaling magtuloy na ito sa hearing or pagdinig. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Actually, nagbigay na ho rin ng pahayag ho si ating pangalawang Pangulo ho ng Republika ng Pilipinas. Nag-post ho siya sa kanyang social media account, dyan sa Facebook. Ayan, makikita nyo sa screen. Basahin natin. Pahayag, March 4, 2026. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Antonio Trillanes. Tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgar Matubato, kung noon pa lamang ay kinukwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana magamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. Makikita rin natin na tila inuulit na naman ng House of Representatives ang parehong taktika sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping na nagpapanggap na campaign supporter at mula noon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. Dahil dito ngayong araw ay naghain ako ng kasong perjury laban kay Ramil Madriaga upang tuluyang mapanagot siya sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi maaaring hayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Ang aking abogado na si Atty. Paulo Panelo ang sasagot sa mga tanong ng media tungkol sa kasong ito. Ayaw na naman sumagot ayan ho, mga kababayan. Ang nakakapagtaka nga, bakit ngayon lang ito? No? Bakit ngayon lang ito? At ang nakakagulat, saan ho kumuha ng lakas ng loob si Ramil Madriaga kung nagsisinungaling siya, nakalabanin ho itong Vice President? Tinatanggi ho ni VP Inday Sara Duterte. So, tignan natin. Update tayo rito mga kababayan kasi may kaso na rin ho yan sa ombudsman about ho rito kay Ramil Madriaga. May kaso na rin ho titignan natin kasi mga kababayan, re-reviewin pa ho ito ng piskal or ng prosecutor. Kasi paano kung may sapat na ebidensya si Ramil Madriaga? So, wala ito. Baka mabasura, madismiss lang itong sinampaho ni VP Inday Sara Duterte na kaso. Baka ang gumana, epektibo yung kinaso ho doon sa ombudsman na ginawang affidavit ho ni Ramil Madriaga. So abang-abangan ho natin mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.